Saan ka man sa Pilipinas, may TV Patrol na nagbabalik. Magandang hapon, Southern Tagalog. Hanggang Biyernes, 5:20 p.m. sa inyong ABS-CBN Regional Station. 6:30 p.m. ABS-CBN News. Sa ulo ng mga nagpapagang balita, bagong silang nasanggol, pinakaunang pasyente ng COVID-19 sa Ibaan, Batangas. Lola na natagpuang patay sa tabing kalsada sa Batangas City, kilala na. PhilHealth, ipinaliwanag ang COVID-19 benefit package. Sapat pa ba ang supply ng tubig ng Metro Lipa Water District, lalo na ngayong tag-init, kumalat ng mga larawan ng Bulkang Taal kahapon, ipinaliwanag ng Vivos. Magandang hapon, Southern Tagalog. Ito ang TV Patrol Southern Tagalog. Magandang hapon, Southern Tagalog. Ako si Jonathan Maestrado. Umabot na po sa 1,110 o 1,110 ang bilang ng COVID-19 cases sa buong Southern Tagalog. Base ito sa pinakahuling datos na inilabas ng DOH Calabarzon. Sa mahigit 1,000 kaso na ito, mayroong 124 deaths at 377 recoveries. Sa mga kaso sa probinsya, sa Cavite, 234 confirmed cases, 25 deaths, 79 recoveries. Sa Laguna, 331 confirmed cases, 27 deaths, 112 recoveries. Sa Batangas, 122 ang confirmed cases, 19 deaths, 55 recoveries. Sa Rizal, 350 confirmed cases, 46 deaths, 89 recoveries. Habang sa Quezon, 73 confirmed cases, 7 deaths, 42 recoveries. Simula sa 16 ng Mayo, isa sa ilalim na lang nga sa Moderate General Community Quarantine ang Cavite, Batangas, Rizal at Quezon, habang Modified Enhanced Community Quarantine naman ang lalawigan ng Laguna. Hindi na umano aapela pa sa National Interagency Task Force on COVID-19 si Governor Ramil Hernandez kung bakit mananatili pa rin sa ECQ ang lalawigan ng Laguna. Sa opisyal na pahayag ni Hernandez, sinabi nitong bagamat hindi ang Laguna ang may pinakamataas na COVID-19 cases sa buong Region 4A, wala na umano siyang balak na questionin ito dahil para naman umano ito sa ikabubuti ng mga Lagunense ang desisyon ng IATF. Panawagan lang niya sa pambansang pamahalaan ipagpatuloy ang pagpapadala ng ayuda sa lalawigan habang patuloy na nakabandera ang ECQ sa Laguna. Samantala, umabot na sa 331 ang COVID-19 cases sa buong Laguna matapos na madagdagan ng 4 na positibong kaso kahapon. 2 sa mga ito ay taga Los Baños, isang taga Bai at isang taga Binyan at Calamba. Kasama na rito ang for validation na naitala noong nakaraang araw. Sa 331 COVID-19 cases na ito sa Laguna, ang naitalang 6 na po ay nagmula sa San Pedro City, 41 sa Los Baños, 33 ang mula sa Calamba, 30 sa Santa Rosa, 27 sa Binyan, 19 sa Cabuyao at Santa Cruz, 18 sa San Pablo, 15 sa Bai, 11 sa Pila, 8 na taga Kalawan, 6 sa Liliw, Lumbang, Nagkarlan at Victoria, 5 sa Pagsanghan, 4 sa Alaminos, Kalayaan at Mahayhay, 2 sa Kabinti, Paite at Pakil, 1 sa Pami, Mabitak at Rizal. Samantala, 27 sa 331 cases na ito ang namatay, habang 112 pa rin ang recoveries sa Laguna. Wala nang active case ng COVID-19 sa Tayabas City, Quezon matapos na i-anunsyo ng DOH Calabarzon na gumaling na ang natitirang 7 pasyente ng lungsod. May report si April Magpantay. Abay, good news ito, April, para sa mga kapamilya nating Tayabasin.
Jonathan, magandang balita nga ito para sa mga taga-Tayabas dahil kahapon ay 7 recoveries nang naitala sa lungsod ng DOH-4A. Ayon sa City Information and Community Relations Office, 8 lamang ang confirmed COVID-19 cases sa lungsod at isa rito ay pumanaw na. Ibig sabihin, wala nang active case ang Tayabas at may tuturing na COVID-free sa ngayon. Pero mayroon pang isang probable case ang lungsod habang nasa 23 ang suspect patients nito. Dahil sa 7 na recoveries na ito sa Tayabas, nasa 42 na ang recoveries sa Quezon Province. Samantala, nananatiling 73 bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Quezon. Naunguna pa rin ang Lucena na may 29 na kaso. 8 nga sa Tayabas at Calawag, 6 sa Candelaria, 4 sa Lopez, 3 sa mga bayan ng Sariaya at Tumisan, 2 sa Pagbilao at Infanta, at 1 ang COVID-19 case sa Sampaloc, Chaong, Pitogo, Rial, Lukban, Atimonan, Gumaca at Buenavista. 7 COVID-19 positive patients na pumanaw sa Quezon. Balik sa iyo, Jonathan. Alamin na natin ang pinakahuli sa lagay ng panahon sa Calabarzon at Mimaropa at sa Bagyong Ambo mula kay Rainier Agas, weather forecaster ng Pag-asa DOST. Magandang hapon sa Rainier. Magandang hapon sa inyo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Para po sa kalagayan ng ating panahon, ang bagyong si Ambo ay tropical storm na at kaninang alas 10 ng umaga, ito ay namataan sa layong 360 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar, na may taglayong lakas ng hangin na umaabot sa 85 km per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot ng 105 km per hour. Bagyang gumagalaw ito sa direksyon na northwest. Ngayon ay nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern Samar, northern portion ng Samar at northern portion ng eastern Samar. Ngayong araw, wala pa rin direktang epekto ang bagyo sa Calabarzon at Mimaropa, kaya inaasahan po natin ng generally fair weather, maliban na lamang po sa mga posibleng isolated rain showers o thunderstorms, lalong-lalo na sa bandang hapon at gabi. Si Ambo ay magdadala ng kalat-kalat na mga pagulan na pagtutlog at pagbigat sa eastern Visayas. Bukas, inaasahan ng moderate to heavy rain sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Si Ambo ay inaasahan pa rin lalakas habang palapit sa eastern Visayas o Bicol region. Base po sa latest forecast track ni CS Ambo, after 24 hours, bukas ng umaga, inaasahan ng bagyong si Ambo ay nasa layong 190 km east-northeast ng Borongan City. At after 48 hours ay nasa Vicinity na po ng Ocampo, Camarines Sur. Inaasahang mararanasan ang epekto ng bagyo dito sa Calabarzon at Mimaropa late evening ng May 14 o May 15 ng madaling araw. Kaya pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na maghanda at nakinig sa mga updates tungkol sa paparating na bagyo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Rainier Agas, nag-uulat. Maraming salamat, weather forecaster Ginoong Rainier Agas ng Pag-asa DOST. Samantala, sapat pa naman umano ang supply ng tubig ng Metro Lipa Water District sa 90% ng konsumidores nito. Kanya-kanya namang tipid sa tubig ang ilang Batanggenyo matapos na tumaas ang bayarin nila dahil sa enhanced community quarantine. Nagpapatrol, April Magpantay. Nang mag-umpisang ipatupad ang enhanced community quarantine, halos maghapon na lamang sa loob ng bahay ang pamilya Amplaon. Resulta nito, lumaki ang konsumo nila ng tubig ngayong may ECQ na sinabayan pa ng maalinsangang panahon kaya tipid-tipid na muna sa paggamit nito. Yung aming pinaglabhan, pinagbanlawan, nilagay namin sa mga timba at siya aming binubuhos doon sa yung bowl. Si Melinda Yago, may diskarte para makatipid ng tubig sa paglalaba. Pag naglalaba ako, diretso ang tulo niya na iipunin ko, 3 banlaw yung paglalaba ko. Pang-4, yung titigaan ko na, iniipon ko, inililinis ko sa banyo. Ayon sa Metro Lipa Water District, sapat pa ang supply nila ng tubig sa halos 70% ng kanilang konsumidores. Ang natitirang 10% kung hindi umano nakararanas ng paghina ng daloy ng tubig dahil sa humihinang water pressure ay nawawala ng tubig sa umaga pero nagkakaroon din sa gabi. Kaya naman mainam pa ring tularan ang responsableng paggamit ng tubig nila Aling Melinda at Mang Sami. Alam naman natin ngayon sa tindi ng init na ating nararanasan, tapos yung mga tao na, yung mga lahat halos nasa bahay, ang gamit ng tubig, kuminsan 2 beses naliligo. Sa ngayon,
parang nasusustinahan pa. Kaya nga lang, syempre yung iba, humihina din yung pressure. Yun lang. Pero sa overall naman, na 90% ng coverage area ni Water District, may 24 hours. Makatutulong din kung mag-iimbak lamang ng sapat na tubig at tiyaking may takip ito para mapanatiling malinis at di makontamina. Mas matipid din ang paggamit ng tabo sa pagdiligo at pagbabanyo. Tiyaking walang tumatagas na tubig sa inyong gripo. Kung may mga sirang tubo ng tubig at iligal na koneksyon ay agad itong ipagbigay alam sa MLWD. Pinadagdagan ko pa nga yung teams na para naggagawa kahit na medyo delikado. Bukas ang customer service hotline ng MLWD tuwing Lunes hanggang Sabado para sa mga reklamo at sumbong. Pero limitado pa ang pumapasok na tauhan ng MLWD sa ngayon kaya humihingi ito ng pangunawa kung sakaling di sila agad nakakaresponde. April Magpantay, ABS-CBN News. Susunod, lola na natagpuang patay sa tabing kalsada sa Batangas City na kilala na. At PhilHealth, ipinaliwanag ang COVID-19 benefit package sa pagbabalik ng PB Patrol Southern Tagalog. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ng paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basahin ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti ring sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng 2 beses. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Iligtas po natin ang Pilipinas sa COVID-19. Nakilala na ang lolang natagpuang walang buhay sa tabing kalsada sa Batangas City noong linggo. Nagpapatrol, April Magpantay. Nakahandusay sa tabing kalsada at walang malay. Ganito natagpuan ng mga tanod ng kabilang barangay ang isang lola sa tabing kalsada ng Barangay 14, Batangas City, linggo ng gabi. Nakatihaya siya na medyo violet na ang kanyang bibig. So kaya sinabi namin talagang wala na siyang buhay. Ayon kay punong barangay Mercedito Vega, madalas nilang makitang palakad-lakad sa lugar ang matanda pero hindi umano nila ito kilala. Nitong Martes, natukoy na nila ang pagkakakilanlan nito matapos nakilalanin ng isang pamangkin na ito'y si Zenaida Cambay, 69 anyos. Ayon kay Police Master Sergeant Chodorico Magbuo, matagal nang nagpapalaboy-laboy si Lola Zenaida at ilang ulit na ring na-rescue ng DSWD. Gusto nga kasi nitong lumabas si Ma'am Zenaida upang hanapin yung kanyang anak ay hanggang sa laging pag-alagala, palaboy-laboy. Paglilinaw ng pulisya, natural death ang pagpanaw ni Lola Zenaida at hindi nakahahawang sakit. Base sa sumuring doktor, myocardial infarction o atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay nito pero agad na ring ipinalibing. April Magpantay, ABS-CBN News. Nabawasan ng mga bayan sa Batangas na COVID-19 free. Naitala na kasi ang kauna-unahang kaso ng sakit sa bayan ng Ibaan. May report si Andrew Bernardo. Andrew, ilang taon ang pasyente at paano nito nakuha ang sakit?
Jonathan, isang bagong silang na sanggol ang pinakaunang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Ibaan, Batangas. Ayon kay Mayor Joy Salvame, posibleng nakuha ng sanggol ang coronavirus sa pagamutan kung saan ito isinilang. Dagdag ng alkalde, hindi pa nakakabalik ng Ibaan ang pasyente at nananatiling nasa ospital at hinihintay naman ang swab test result sa kanyang nanay. Ginagawa na ang contact tracing sa ibang nakasalamuhan ng sanggol. Kasalukuyan namang nasa isolation sa barangay Mabalor ang pamilya ng sanggol. Sa Lipas City naman, naitala ang ika-41 kaso ng COVID-19 kahapon. Ayon kay Mayor Eric Africa, 43 taong gulang na lalaki ito na uniform personnel na residente ng barangay Sabang at walang sintomas ng sakit. Pero nakumpirmang positibo siya dahil sa isinagawang mass testing ng LGU sa mga uniform personnel noong Abril at 30 sa tala ng DOH Calabarzon para sa Batangas. Nasa 122 na kaso ng COVID-19 na ang mayroon sa lalawigan. Pinakamarami pa rin sa Lipas City na may 41. Pangalawa ang Batangas City na may 29. Pangatlo ang Nasugbu na mayroon pa rin 12 kaso. 8 sa Tanawan City, 5 sa Bawan, 4 sa Alitagtag, 3 sa Malvar, Santo Tomas at San Juan, 2 sa Cuenca at Mataas na Kahoy, 1 sa bayan ng Calaca, Lemery, Lian, Lubo, Mabini, Padre Garcia, San Jose, San Pascual, Taal at sa Ibaan. 48 dito ang admitted o naka-quarantine pa rin. 11 ang pumanaw sa Batangas dahil sa COVID-19. 55 naman ang recoveries. Balik sa'yo, Jonathan. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Samantala, General Community Quarantine na ang iiral sa lalawigan ng Cavite simula sa Mayo 16. Sa isang Facebook post, sinabi ni Governor Junvid Remulla na hindi pa kumpleto ang detalye ng guidelines na ipatutupad kapag GCQ na sa Cavite. Pero kinumpirma nito ang pagbubukas na ng mga mall pero limitado lamang ang tindahang bukas at mahina lang ang air conditioning unit dito. Magbubukas na rin ang manufacturing at construction company. Ng manufacturing at construction companies. Papayagan na rin magbukas ang mga kainan pero take-out service lang muna. Mananatili ang liquor ban sa Cavite pero inaayos na umano ang magiging guidelines oras na i-lift ito. Mahigpit pa rin ipagpapawal ang paglabas ng walang face mask at walang quarantine pass maliban sa mga nagtatrabaho. Magiging epektibo pa rin ang general curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga pa rin ito. Sa darating na Lunes, mag-uumpisa na rin ang targeted testing sa Cavite at uunahin umano ang mga medical workers, isusunod ang PNP at pagkatapos nila ay relief workers naman. Paalala pa rin ni Remulla, huwag munang magalak at sundin palagi ang mga patakaran laban sa COVID-19. Walang nadagdag na panibagong kaso ng COVID-19 sa Cavite. Kaya sa tala ng DOH Calabarzon hanggang alas 3 ng hapon nitong Martes, 234 pa rin ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 65 rito ang mula sa Bacoor City, 42 mula sa Dasmariñas, 35 mula sa Imus, 20 mula sa General Trias, 9 mula sa Tanza, 8 sa Silang, 6 sa Kawit, 5 mula sa General Mariano Alvarez, Maragondon, Naik at 13 Martires, 4 sa Carmona, Cavite City at Noveleta, 3 mula sa Alfonso, Rosario at Ternate, 2 sa Amadeo, Indang, Mendez, Tagaytay. Nananatiling 25 ang namatay sa COVID-19 sa Cavite habang 70 ang recoveries. Gastos sa ospital ng mga nagkasakit ng COVID-19 mula Pebrero hanggang Abril 14 lamang ang 100% sinasagot ng PhilHealth. Ang mga naging pasyente lagpas sa petsang ito, saklaw naman ng bagong benefit package na binuo ng tanggapan. Nagpapatrol, Andrew Bernardo. Nang pumanaw sa sakit na COVID-19 si dating Senador Jeherson Sonny Alvarez, na ikwento ng anak nito sa ABS-CBN News na umabot ng halos 5 milyong piso ang bayarin sa ospital ng buong pamilya. Halaga na hindi rin agad kikitain ng isang ordinaryong Pilipino kahit magdoble kayod pa ngayong may pandemya.
Ayon sa PhilHealth, ilang linggo pa lamang mula nang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine ay agad na silang bumuo ng benefit package for COVID-19. Kasi di ko tayo ay nasa UHT na so lahat na ng Pilipino miyembro na so basta't Filipino ka, covered ka ng PhilHealth. Tapos pag ikaw ay manage as COVID na pasyente, kumbaga lahat ng binigay sa iyong services ay ikaw ay COVID ang kanilang pag-treat sa iyo, ikaw ay makakagamit. Kahit pa yung test mo negative, basta ikaw ay manage ng hospital as COVID patient, ikaw ay covered. Ayon sa PhilHealth, ang mga COVID-19 related na pagpapaospital mula Pebrero hanggang Abril 14 ay gobyerno ang magbabayad sa mga gastos. Ang mga lampas naman sa Abril 14, susundin na ang mga bagong pakete ng tanggapan para sa mga pasyenteng maa-admit dahil sa mild, moderate at critical pneumonia. Yung mild pneumonia, moderate pneumonia, may critical pneumonia. So yun na, hindi na yung buo. So kung lumagpas ka doon, meron ka ng participation. Yun pa rin yung luma. Kumbaga, bumalik na kami sa normal na case rate ng PhilHealth. Doon lang tayo sa February 1 hanggang April 14, nagbigay nung na walang babayaran pag COVID patient. Pero matataas pa rin naman eh. Ang ospital at PhilHealth na raw ang magkukwentahan sa bayarin. Pero kung nabayaran na ito ng pasyente, maaari naman umano itong i-file bilang reimburse sa PhilHealth. Andrew Bernardo, ABS-CBN News. Susunod, kumalat na mga larawan ng Bulkang Taal kahapon, ipinaliwanag ng PBOX sa pagbabalik ng TV Patrol Southern Tagalog. Konting tulong na kaalaman kapamilya. Kumpirmado na po ang unang kaso ng local transmission o ang pagkahawa ng isang pasyenteng walang travel history sa mga lugar na may COVID-19. Dahil dito, kinasa ng DOH ang alertong Code Red Sub-Level 1. Pinapayuhan po tayo sumunod sa social distancing o pagsigurong may distansyang 3 feet mula sa mga taong may sintomas ng trangkaso. Sa ngayon, iwasan muna natin ang pakikipagkamay, yakap o beso dahil maaaring maging dahilan ito ng mas mabilis na pagkalat ang sakit. Mas makakabuti rin kanselahin ang mga mass assembly o mga pagtitipon. Umiwas sa mga matataong lugar at manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan hanggat maaari. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Ligtas ang may alam. Binatang Laking ABS-CBN, idinaan sa comic drawing ang suporta sa Kapamilya Network. Nagpapatrol, Andrew Bernardo. Sariwa pa sa alaala ng tubong pili, Camarines Sur na si Richard. Ang yugto ng kabataan niya tuwing may paparating na bagyo sa Bicol. Tulad ngayon ay nakaantabay ang pamilya niya sa ABS-CBN Regional. May ibang local station naman umano doon, pero mas malawak pa rin ang coverage ng ABS-CBN Regional. Ang maganda naman sa balita yung isa-isa talaga nilang sinasabi, kumbaga maiintindihan mo talaga. Tsaka iba yung balita dito sa local area, tapos iba rin yung sa Metro Manila talaga. Kaya medyo detalye yung mga balita. Nagtatrabaho ngayon dito sa Lipa City, Batangas si Richard at aminadong hindi pa rin nawawala sa kanya ang hilig sa mga palabas nito. Iba-iba kasi ang ng ABS-CBN eh. Siyempre, pagdating sa pelikula, maganda kasi yung graphics, maganda yung pagbibigay nila ng buhay dun sa kwento. Kwento ni Richard, sa labis na pagkaabala niya sa trabaho, lumipas pa ang isang araw bago niya nalamang wala na rin sa ere ang ABS-CBN Southern Tagalog. Ikinalungkot niya umano ito, lalo sa TV Patrol Southern Tagalog siya nakikibalita, lalo na tungkol sa COVID-19 pandemic. Kaya para maaliw, isang comic drawing ang ginawa niya at idinikit sa screen ng TV. Sabi nila, wala na nga daw talagang ABS-CBN. Di sabi ko, binuksan ko yung TV. Wala na talagang ABS-CBN. Signing off na daw.
Ayun, hindi ko nakita yun. Ang ginawa ko, nag-drawing ako. Sabi ko, di lagyan natin ng ABS-CBN. Kasi, hindi ko naman, totally talaga alam kung ano i-drawing. Basta, sinulat ko lang tao, tapos kung anong case ng COVID. Tapos yun, sabi ko, di may, na tayo, may TV na tayo, may TV patrol na. Ibinahagi niya sa social media ang litrato na kuha sa kanya habang may hawak pang TV remote control. Pinutaktiman ng bashers. Mas marami din naman ang humanga sa kakaibang paraan ng pagpapahayag niya ng suporta sa ABS-CBN. I love ABS-CBN dahil sa simulat sa pool, siya lang ang nakasanayan ko at na pagbigay sa akin ng kasiyahan pag medyo malungkot. Sana raw umusad na sa Kongreso ang franchise renewal ng himpilan na 65 taon nang naglilingkod sa mga Pilipino. In the service of the Filipino worldwide. Andrew Bernardo, ABS-CBN News. Patuloy ang mass testing sa Antipolo City, Rizal gamit ang rapid diagnostic tests at reverse transcription polymerase chain reaction test. Ayon kay Mayor Andrea Inares, may 530 silang naipasailalim sa mass testing kahapon. Sa kabuuan, nasa 3,000 na ang nasuri ng LGU gamit ang rapid test at RT-PCR. Ito umano ang pinakamarami sa buong Calabarzon. Samantala, 4 na taga-Binangonan at 3 taga-Cainta ang panibagong mga pasyente dahil sa COVID-19 sa Rizal. Dahil dito, pumalo na sa 350 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Rizal. Base sa tala ng DOH Calabarzon hanggang kahapon ng hapon. Nangunguna pa rin sa pinakamarami ang Antipolo City na nasa 117 kaso. 72 ang mula sa Cainta, 44 mula sa Taytay, 40 ang taga-Binangonan, 27 rito ay mula sa San Mateo, 13 mula sa Rodriguez, 11 ang mula sa Angono, 9 mula sa Teresa, 7 mula sa Cardona, 4 mula sa Morong, 3 mula sa Baras, 2 mula sa Hala-Hala at 1 sa Tanay. 46 na sa 350 cases na ito ang namatay sa Rizal dahil sa COVID-19, habang 89 ang nakaka-recover na dito. Arestado ng pulisya habang nasa aktong nagiinuman ng 4 na lalaki sa isang eskinita sa barangay Poblacion 8, Talisay, Batangas, dakong alas 11 ng umaga Martes. Edad 59, 44, 27 at 21 ang mga inarestong lalaki. Bukod sa liquor ban, nilabag din umano ng mga ito ang physical distancing at mandatory wearing of face mask. Naharap na sa kasong may kaugnayan sa enhanced community quarantine ng 4 na lalaki. Timbog sa pagtutulak ng iligal na droga ang isang 23 anyos na construction worker sa Malvar, Batangas. Ayon sa PNP, isang sachet ng droga ang nabili nila sa suspect. Nakapkapan din umano nila ito ng isa pang sachet at nabawi ang 500 pisong bypass money. Nakasuhan na ng paglabag sa RA 9165 ang suspect. Kahit pa ibaba na ang restriction sa mas maraming lugar, hindi pa rin umano tatanggalin ng PNP ang checkpoints sa mga lugar na isa sa ilalim na sa General Community Quarantine simula May 16. Ayon kay PNP Director for Operations Police Major General Ringo Lico, pananatiling naka-alerto ang PNP dahil kailangan din mabantayan ang mga establishmento na pinayagang magbukas sa ilalim ng GCQ. Magkakaroon din ng random checkpoints para matiyak na nasusunod ang GCQ guidelines. Mga litrato ng Bulkang Taal na tila umuusok na sinabayan pa ng kidlat na kumalat sa social media kahapon, wala umanong kaugnayan sa aktibidad ng bulkan ayon sa resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory ng PHIVOLCS. Together, we can make this journey so much better. The all-new Geely GX3 Pro. It's our move. Nagpapatrol, April, magpantay.
Ilang netizens ang nagbahagi ng kuha nila sa Bulkang Taal sa pagitan ng alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng hapon kahapon. Sa kuha nila ay kabasko mula sa Taal, Batangas, makikitang tila may makapal na usok na bumalot sa bulkan. Sa kuha naman ni Carlo Lunar Lailo mula sa barangay Bulaklakan, Lipa, makikita pa ang kidlat. Sabi ng mga residenteng nakatira sa tabi ng Taal Lake, normal na itong tanawin sa kanila lalo na kung nagbabanta ang malakas na buhos ng ulan. Yung malakas ang ulan doon sa may part ng Balete. Doon sa Balete. Tapos papunta yung ulan. Siyempre may kulog, may kidlat. Dala ng ulan. So wala namang unusual na kung nagaganap pa na ano. Aware na kami dito talaga. Kasi alam na ng mga tao kung paano gagawin pagka may nakita gano'n. Nanonood lang namin siya. Ganun lang. Tapos pagka may nakita na siyempre, naabangan namin pagka nagbuga na siya ng hindi maganda, pag-akwit na kami. Ayon kay Taal resident volcanologist Paulo Reniva, wala naman silang naitalang kakaibang aktibidad dito. Hindi po siya related sa activity ng Taal Volcano. Walang unusual o abnormal na nangyari sa Taal Volcano ng oras na yun. Paliwanag nito sa namataang tila pag-usok ng bulkan at pagkidlat na nakita rin noong pumutok ito. Nagkaroon po ng mobilization kasi nagkaroon po yung mga apong nakadeposit sa islog ng Taal. At yun na lang pagkamala nilang umusok po yung Taal. Hindi po yun istini kasi nadala ng malakas tangin. Yung mga apong nasa islog ng Taal Volcano. At mabay pa po yung pagkulog at pagkidlat nadala ng thunderstorm. Paalala ni Reniva, tanging sa mga opisyal na website at social media account lamang ng PHIVOLCS kumuha ng impormasyon tungkol sa bulkan. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal kaya pinaalalahanan pa rin ng publiko na maging mapagmatsyag sa mga aktibidad nito. April Magpantay, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng TV Patrol Southern Tagalog. Sama-sama tayo sa pagtulong dahil tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Maraming salamat, mag-ingat po tayo at magandang gabi. Ito naman yung pamasko ng tita ko sa akin, mga friend. Awit, meron na tayo pang Robux, guys. May pang Robux na tayo, mga friend. Thank you, tita.